Kilalang magaling na faith healer si Jun Labo. Pati umano ang yumaong Pangulong Ferdinand Marcos ay napabilib niya. Ngunit nawalan siya ng kredibilidad dito nang ipakita ng Brigada 7 ang ginagawa niyang pandaraya. Ngayon, sa Moscow naman siya magpapaliwanag. Huling bahagi ng taong 1996 nang matunghayan dito sa Brigada 7 ang kontrobersyal na faith healer ng siyudad ng Baguio, si Ramon Labo Jr. o higit na kilala bilang Jun Labo. Matagal na nawala noon si Labo mula sa atensyon ng publiko hanggang sa isang Russian travel agent ang nagsampa ng reklamo laban kay Labo noong Nobyembre ng taong 1996. Ipinagharap ng kaso ni Vladimir Sikurko sa tanggapan ng mayor ng Baguio na di umano'y niloko ni Labo habang ginagamot ito. Bilang patunay sa akusasyon, binigyan ni Sikurko ng video footage ang Brigada 7 habang isinasagawa ni Labo ang isa sa kanya mga healing session. Kahina-hinala di umano ang panggagamot ni Labo ayon kay Sikurko. He said that no pain, and he himself had an experiment. He laid on the table, claimed that he had acidity in the stomach, something like that, and Mr. Labo operated on him. It cannot be no pain, because no operation, no pain. Kinuha ng Brigada 7 ang panig ni Labo upang bigyan ito ng pagkakataon na sagutin ang mga bintang laban sa kanya. Maayos ang naging pagtanggap ni Labo. Pinayagan ang Brigada 7 na makapanayam ang mga dayuhang nagpapagamot sa kanya. Kapansin-pansin na pawang mga dayuhan ang lahat ng pasyente ni Labo. Karamihan ay galing sa Europa. Mahina ang 15 hanggang 20 dayuhang pasyente na sabay-sabay na nagpapagamot kay Labo. Ang lahat ng ito ay nakatira sa mismong hotel na pinapatakbo ni Labo, ang Nagoya Inn sa Nagilian Road sa Baguio. Dito rin sa Nagoya Inn isinasagawa ang panggagamot. Dolyar ang bayaran at pakete ang sinisingil ni Labo sa bawat pasyente. Pinasinungalingan ni Labo ang lahat ng akusasyon ni Sikurko. Ngayon yung taga-Russian yan, parang may parang may pagka-Yakuza style. Kasi ang gusto niya, lahat ng, kung ano man ang mga donasyon na nandito, kailangan hati daw kami. Nagpaunlak si Labo na makunan ang isa sa mga healing session nito noon. Pila ang hubad-barong mga pasyente ni Labo na naghihintay na gamutin ito. Sa isang kwarto, isinagawa ni Labo ang kanyang panggagamot habang may saliw pang mga religious music. Ang kakayahang ito ni Labo na magsagawa ng operasyon sa pamamagitan lamang ng mga kamay ang nagpatanyag sa kanya bilang faith healer. Sa gitna ng healing session na ito ni Labo, may ilang galaw ang kanyang kamay na mahirap itanggi ng lente ng kamera. Hindi maikakaila ni Labo na mayroon na siyang hawak na kung anong laman bago pa sumayad ang kanyang kamay sa pasyente. Huwag kayong kukurap at uulitin namin sa pamamagitan ng slow motion. Dito na may kitang-kita din na may iniipit na laman sa palad si Labo habang di umano'y nag-o-opera. Anumang bilis ng kamay ni Labo sa parting ito ay makikita pa rin sa pamamagitan ng slow motion na matapos maghugas ay may nakakubli ng laman sa kanyang palad bago magsimula ang kanyang operasyon. Isang linggo matapos ipalabas ng Brigada 7 ang kwento ni Labo ay muli naming binalikan ang lungsod ng Baguio. Hindi na nagpaunlak si Labo ng anumang panayam. Itinanggi nito noon ang sarili ng tawagan namin sa telepono. Isang faith healer na gaya ni Labo ang nakapanayam namin noon upang makunan ito ng pahayag. Napanood ni Ambrosio Pilingin ang kwento ni Labo sa Brigada 7. Kung sa layunin ng healing at saka sa motibo ng isang manggagamot na gaya ni Jun Labo, sa palagay ko, yun ay tama. Paano ho naging tama yun? Kasi ang motibo ni Mr. Labo doon ay para gamutin ang sakit ng tao.
It takes one to know one, sabi nga, pero hindi personal na kakilala ni Pilingin si Labo. Ayon pa kay Pilingin, ang lahat ng ipinahayag niya sa Brigada 7 ay base lamang sa kanyang 20 taong karanasan bilang faith healer. Kanya-kanyang estilo o pakulo ang mga faith healer ayon kay Pilingin. Pinapaniwala nila ang mga pasyente na gagaling ang mga ito sa pamamagitan ng mga kamanghamanghang paraan ng panggagamot. Hindi mo direktang nagagamot yung tao. Hindi. Kailangan tatamaan ko muna siya sa isipan. Pag-yeld ko na yung isip ng tao, tapos gagawan ko sila ng ibang paraan. Yun. Yun yung tinatawag yung gimmick. Yun ang gimmick. Kailangan gumawa ng isang tao ng gimmick. Ang gimmick o pakulo na sinasabi ni Pilingin ay pagmamanipula ng paniniwala ng mga nakasaksi sa panggagamot sa pasyente o mismo ng pasyente. Pero overkill daw ang estilo ni Labo na dumudukot pa ito ng mga laman sa katawan ng kanyang pasyente. At hindi hayagang sinabi ni Pilingin na pakulo o gimmick ito ni Labo. Yung nakita ko sa television, bagamat nakita ko nga rin kasi focus yung kwan na ano yun, may slow motion ninyo na mayroon siyang hawak. Hindi talagang mayroon siyang hawak, pero yung ginagawa niya, ito ay tama. Depende sa motibo niya. Dahil napapaniwala niya yung pasyente niya, gano'n? Oo, kaya nga, ang daming pumupunta sa kanya. Ang daming kwan. Kaya sabihin natin, 90% gumaling, sabihin natin 1% gumaling. Pero yung 1% gumaling, Upang masampahan ng kaukulang kaso si Labo ay inatasan ng mayor ng Baguio na si Attorney Mauricio Domogan ang Baguio Benguet Medical Society para magsagawa ng investigasyon. Maging ang NBI Cordillera Autonomous Region sa Baguio ay nagpasimula rin ng investigasyon. 2 posibleng kaso ang ihaharap kay Labo. Ito'y estafa at illegal practice of medicine. At 16 ng Setyembre ng taong kasalukuyan ng dakpin si Labo sa Moscow sa bansang Rusya. Ipinagharap ng kaso si Labo ng ama ng batang naging pasyente nito sa Moscow. 2 pang Pilipino ang kasama ni Labo na sinampahan ng reklamo, sina Roberto at Chopilo Bohol na pawang mga assistant ni Labo sa panggagamot. Siya ay haharap sa kanyang first court hearing sa October 5. Sa court hearing na to, doon pa lamang malalaman kung papayag ang korte na makalabas siya from detention while the trial is ongoing, or on the other hand, they may decide that he should stay in jail while the trial is going on, no? Di umano gaya dito sa Pilipinas ay nagsagawa ng panggagamot si Labo sa Moscow. Isang batang may tumor sa utak ang pasyente nito. Subalit sa halip na gumaling ay lumala ang sitwasyon ng bata. Subalit hindi lamang iisa ang nagsampa ng reklamo kay Labo sa Moscow. Kabilang dun sa mga nagrereklamo ay ilang mga Ruso na nanggaling na daw sa Pilipinas, pumunta na noon kay Mr. Labo sa Baguio at nagpagamot na doon. At sa kanilang pagbalik sa Russia, akala nila ay magaling na sila, subalit they found out that they have not really recovered, no? So sila ay nagrereklamo. Ang charges kay Mr. Labo in fact is swindling. Mas matagal umanong nanloko rito si Jun Labo, pero bakit sa ibang bansa pa siya ngayon nakasuhan ng illegal practice of medicine? Magbabalik po ang Brigada 7. Lahat daw ng panloloko ay nabubuko at lahat ng kasalanan ay pinagbabayaran. Ang hindi lang namin maintindihan ay kung bakit hanggang sa Moscow nakaabot si Jun Labo. Isa sa pinakamakulay na kwento ng mga faith healer ang buhay ni Jun Labo. Huling taon ng dekada 70 nang sumikat siya bilang faith healer ng Baguio. Itinuturing din si Labo na isa sa pinakamayamang faith healer ng bansa. Noong umpisa ng dekada 80, naging sentro din si Labo ng pananaliksik ng 2 medical expert mula sa Amerika.
Labis na namangha ang mga ito sa kakayahang ito ni Labo. And some kind of a model. Kalagitnaan ng dekada 80 ay napabalitang si Labo din ang gumagamot sa karamdamang lupus ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang katanyagan ni Labo sa faith healing ay nagluklok sa kanya para maihalal noong 1988 at 1992 bilang alkalde ng Baguio City. Subalit 2 beses din siyang natanggal sa posisyon dahil sa issue naman ng kanyang citizenship. 2 taon halos ang nakalipas mula nang ipalabas ng Brigada 7 ang kwento ni Labo. Muli binalikan namin ang lungsod ng Baguio. Labis ang pagkadismaya ni Mayor Dumogan sa naging mabagal na investigasyon sa kaso ni Labo. Bakit 2 taon ang lumipas at bakit sa Moscow pa nahuli si Labo sa mismong kaso din na dapat nitong kaharapin sa bansa? I feel na it should be investigated by other authorities na hindi ako kasama kasi kung sasama ako baka sabihin nila ginagawa lang natin yan kung kaaway natin sa politika. Mortal na katunggali ni Dumogan sa politika si Labo. Hindi minsang tinalo ni Dumogan sa pagkaalkalde ng Baguio si Labo. At nitong huling eleksyon, muling tinalo ni Dumogan si Labo. Ipinaubaya ni Dumogan sa Baguio Benguet Medical Society at sa NBI ang investigasyon para mawala ang kulay politika sa isyung ito. Ngunit walang nangyari sa complaint yung mga Russians na yan. Kung naalala natin, naipalabas nga sa television, sa CNN. Noong gabi ng October 1 ay naimbitahan ako ng Baguio Benguet Medical Society na dumalo sa kanilang pulong. Naging mahaba ang diskusyon namin sa kung ano ang magiging opisyal na pahayag ng kanilang grupo sa isyu ni Labo. Nag-iingat daw ang kanilang grupo tungkol sa isyong ito. Kinabukasan pa ako nakakuha ng panayam sa grupo. We were at a loss kasi hindi nga ito yung categorized na practice of medicine. So pagka tinignan natin yung practice of medicine, meaning you have to be a licensed doctor, you have to be a graduate of medicine, he does not fall under that. Yung ganong ginagawa ni Labo hindi under doon. Because yun nga, ang category namin being in the society is you have to be a graduate of medicine, you have to be a licensed doctor to be able to practice medicine. Kaya ang tanong namin nun is how can we confront this problem or police the ranks of ito nga yung gaya ng problema niya is since hindi naman siya nagpo-fall dun sa kategoryang yon. In other words, hindi nga siya doctor by the definition of graduate of medicine at saka being licensed. Isa pang debate sa kaso ni Labo ay kung paano bibigyan ng kahulugan ang illegal practice of medicine ayon sa itinatadhana ng batas sa gawaing panggagamot ni Labo. Subalit ayon sa medical jurisprudence, ang faith healing ay sakop ng Medical Act, constituting practice of medicine, pero kaakibat dito ang pagbibigay kalayaan sa relihiyon. In relation with religion, then yun ang isang loophole. Kung maging vague, maging escape niya yun na it is a religious ceremony or whatever. Lulusot siya kasi hindi mo ma-prosecute. It is a freedom for practice of religion and faith and belief. Walang naisagawang investigasyon ang Baguio Benguet Medical Society sa kaso ni Labo, kung kaya ipinaubaya nila ito sa NBI. At inalam namin sa tanggapan ng NBI kung may naisampang kaso laban kay Labo. Karamihan sa mga ahente ko ay matagal na rin dito, ngunit wala silang inimbestigahan na Russian complainant. So nakapagpahina dun sa pagsulong ng kaso na walang complainant? Yes, that's true. Walang complainant, so most likely walang maisampang kaso laban kay Mr. Labo. In this particular case, he was not really detained or put to prison. He was invited for questioning, just like under Philippine laws. That anybody who is a suspect or unless they have committed a crime or a violation of the local laws, will be invited for questioning. Ganun nangyari kay Mayor Labo. Yung dalawa niyang kasama rin nandun din. They were questioned. Allegedly kasama niya na nagkandak ng panggagamot. Well, that's the allegation, but that still remains to be established in Russia. Di umano'y masyadong eksaherado ang mga balitang nakakarating dito sa Pilipinas, ayon pa kay Attorney Romeo Baliton. At habang sinusulat ang kwentong ito,
ay idineport na ng Russian government ang dalawang kasama ni Labo na sina Teofilo Bohol at Roberto Bohol. Siniguro din ni Balito na makakabalik ng Pilipinas si Labo ngayong Oktubre para sagutin dito ang mga balitang kumalat sa Russia. I think initial press releases were not fair. It was not really that bad. As I said, Mayor Labo deserves a fair treatment because he has done more good than harm to Baguio in particular and to the Philippines in general. Ayon pa rin sa Department of Foreign Affairs, ipinagkakaloob kay Labo ang lahat ng tulong na kailangan nito. Nakipag-ugnayan na ang Philippine Embassy sa Moscow sa pamahalaang Ruso para mapadali ang pagpapabalik kay Labo dito sa Pilipinas. Gayunpaman, sabi ni Mr. Labo, mas may kumpiyansa siya kung may abogado siya na siya mismo ang kumuha, no? So the Department of Foreign Affairs authorized our embassy in Moscow to hire a lawyer for the defense of Mr. Labo at yung mag-amang Bohol. Faith healing nga ba o fake healing ang kakayahan ni Labo? Ano man ang ituring dito ay maliwanag na may panlolokong kasangkapan ang gawaing ito. Ano pa bang pagpapaliwanag ang kinakailangan para sa mga larawang ito na hindi maikakaila ni numan? Para sa Brigada 7, ito si Abner Mercado, reporting. Kaya kayo, huwag agad maniniwala sa mga taong nakapanggagamot umano ng hindi naman lisensyado. Susunod, isang bata at ang kanyang yaya natagpo ang tadtad ng saksak sa kanilang nasusunog na pamamahay.